my god. You're so awesome, Lawrence Lim. It's Lawrence Lim with the W. Pam, 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 pam. Nagsimula ang pelikula sa Ohio State Fair sa Columbus, kung saan dumating ang pangunahing karakter, isang profesional na magnanakaw na may English accent na tinatawag ng lahat na Parker. Isa siyang makabagong Robin Hood, isang profesional na magnanakaw na hindi nagnanakaw sa mahihirap o nananakit ng mga inosente. Sa pagkukunwari bilang isang banal na pari, pinamumunuan ni Parker ang isang grupo ng mga kriminal, kabilang ang kapatid ng Chicago mob na si Hardwick at 4 pang mga kriminal na may kahanga-hangang reputasyon. Ang kanilang layunin ay nakawan ng karnabal. Pumasok si Parker sa lokal na tanggapan ng seguridad at ginulo ang mga gwardya habang ang mga clown ay pumasok at inatake sila. Sa loob, ang mga gwardya ay nagtatago ng malaking halaga ng pera mula sa 3 araw na state fair. Binabantayan ng grupo ng mga kriminal ang mga bihag na empleyado habang si Hardwick ay nagsimula upang magsagawa ng sunog. Sa mga oras na ito, patuloy na tinatamasa ng mga tao ang kasiyahan ng hindi alam ang nangyayari. Ang isa sa mga hostage ay nagkaroon ng panic attack at sinubukan ni Parker na pakalmahin siya, tinitiyak sa kanya na hindi sila papatay ng sinuman. Sa pamamagitan ng isang flashback, nalaman natin na si Hurley, isang dating magnanakaw, at ama ng kasintahan ni Parker na si Claire, ang nagmungkahi na siya ay lumahok sa pagnanakaw. Bagamat sa tingin ni Claire ay halos hindi nila kilala ang isa't isa, si Parker ay nagtrabaho para kay Hurley sa loob ng maraming taon at alam ng dating magnanakaw na mapagkakatiwalaan niya siya. Ibinigay ni Hurley kay Parker ang lahat ng mapagkukunan na kailangan niya, kabilang ang mga lalaki mula sa isang clown gang na pinamumunuan ng isang kriminal na nagngangalang Malander. Samantala, ang sunog ay nauwi mula sa kontrolado hanggang sa napakalaking sunog na halatang nagdulot ng pagkalito sa mamamayan. Nang ang humigit kumulang $1,000,000 ay napasa kamay na ng mga magnanakaw, sinamantala nila ang kaguluhan at matagumpay na nakatakas sa pinangyarihan. Sa tulong ng kanilang kasabwat na si Carlson, na nagpapanggap bilang pinuno ng bumbero, nagawa nilang umalis sa lugar. Nang mag-cross ang landas ni Hardwick at Parker sa isang abandonadong pang-industriya na lugar, sinisisi ni Parker ang lalaki sa paglihis sa orihinal na plano. Dahil sumilip si Hardwick sa mga babae na nagpapalit sa tent, naubusan siya ng oras na makarating sa nakaplanong lokasyon at, bilang resulta, nagsimula siya ng sunog sa kamalig hindi sa likod ng pavilion ng mga hayop kundi malapit sa depo ng tangke ng propane. Dahil pinalaki nito ang panganib sa publiko, ginawa nitong higit na prioridad ang pagsisiyasat. Dumating ang ibang bahagi ng grupo at lahat sila ay sumakay sa kotse. Habang nagmamaneho sila sa isang rural na kalsada, ang pinuno, na napansin ang pagkapropesyonal ng rookie na si Parker, ay nag-alok na gumawa ng isa pang pagnanakaw. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, maaari niyang asahan ang bahagi na $1,000,000. Ngunit mariing tumanggi si Parker, mas piniling kunin ang kanyang $200,000 at aalis sa madilim na negosyo. Kasunod ng isang paunang natukoy na senaryo, ang lahat ay naghahanda na patayin si Parker dahil sa pagtanggi niyang sumama sa kanila sa bagong pagnanakaw. Hindi nagtagal ay mapagtanto ni Parker na siya ay nasa panganib, nagawa niyang masugatan si Carlson, at pagkatapos ay tumalon sa bintana ng kotse pagkatapos barilin ni Malander. Pinilit ng leader ng gang si Hardwick na tapusin ang hanggal na magnanakaw. Ang huli ay bumaba sa kotse, binaril si Parker, at itinapon siya sa isang lawa, pagkatapos ay mabilis na tumakas ang mga bandido. Di nagtagal, dumaan ang isang magsasaka kasama ang kanyang pamilya sa kalsadang iyon. Nang mapansin ang dugo sa kalsada, nahanap niya ang pangunahing tauhan sa lawa at inihatid si Parker sa ospital ng bayan na mahimalang nakaligtas. Sa paggising sa kama sa ospital, narinig ng lalaki sa balita na ang isang sunog sa isang amusement park ay pumatay ng maraming tao at ang mga magnanakaw ay hindi natagpuan. Napansin ng bida ang mga pulis sa labas ng ospital at dahil hindi nila maaaring tanungin siya, pinatulog niya ang isang doktor at ninakaw ang kanyang mga damit. Pagkatapos nito, tumakas siya, dinala ang pasyente sa labas. Sa labas, nagnakaw siya ng ambulansya at nagmaneho. Huminto siya para magpagaling at gamutin ang kanyang mga sugat sa van. Nagpa siya si Parker na hanapin ang grupong nagtaksil sa kanya at isa-isa silang patayin. Pagkatapos makarecover ng kaunti, si Parker ay pumasok sa silid ng motel ng isang hunter, kung saan siya ay nagnakaw ng isang pares ng damit, isang multi-tool, isang electric razor, at isang baril. Pagkatapos magnakaw ng kotse ng ibang tao, nagtungo si Parker sa isang check cashing center sa Memphis. Nang hostage siya at pumasok sa gitna para gumawa ng armadong pagnanakaw.
Kailangan niya ng pera para gumawa ng bagong pagkakakilanlan at mga bagong dokumento. Nang maglaon, naglakbay si Parker sa Houston, Texas at ipinahayag na kaibigan siya ni Bob Hurley. Nag-order siya ng mga bagong dokumento mula sa may-ari ng print shop at binayaran siya ng malaking halaga ng pera. Habang naghihintay na ipadala ang mga bagong papeles, tinawagan ni Parker si Hurley at tinanong siya kung nasaan ang kapatid ni Hardwick. Sinisikap ni Hurley na kumbinsihin siya na lumayo dahil ang mga ito ay mapanganib at malawak ang kapit. Gayunpaman, pinilit ni Parker na malaman ang address at ibinunyag sa kanya ng dating magnanakaw ang bar kung saan nagtatrabaho ang kapatid ni Hardwick. Agad na naglakbay si Parker sa New Orleans. Pumasok siya sa bar at binugbog ang security guy. Pagkatapos ay nahanap niya ang kapatid ni Hardwick na nagmamay-ari ng 5 bar sa Bourbon Street. Ibinunyag sa kanya ng lalaki na si Melander at ang kanyang barkada ay nasa Palm Beach, isang isla sa isang lungsod ng mga bilyonaryo at mga multimillionaire. Agad na tinawagan ni Parker si Claire at ang kanyang ama at sinabihan silang lumikas sa bayan. Napagtanto ng pangunahing tauhan na gagamitin ng kanyang mga kaaway ang mga taong pinapahalagahan niya para hanapin siya. Samantala, lumipat ang eksena sa Florida, kung saan nananatili at nagtatrabaho ang ahente ng real estate na si Leslie Rogers, na gaganap ng mahalagang papel sa pelikula. Sa sandaling iyon, pinaplano ng grupong kriminal ang susunod na malaking heist. Nalaman ni Hardwick mula sa kanyang kapatid na si Parker ay buhay pa. Nang ihayag ito ni Hardwick kay Melander, ang huli ay nagalit ng husto. Nagalit siya kaya babarilin na niya ang isa sa kanyang mga tauhan, ngunit sinabi ni Ross na mabibigo ang plano kapag nawala ang isa sa kanila. Inutusan ni Melander si Hardwick na tawagan ng kanyang makapangyarihang tiyuhin, si Mr. Danziger sa Chicago, para kumuha ng hitman para patayin si Parker. Ipinadala ni Danziger ang kanyang pinakamahusay na hitman, na pinangalan ng Kroll, upang hanapin si Parker. Unang pumasok ang hitman sa bahay ni Claire para dukutin siya at pagkatapos ay saka hahanapin si Parker. Iniimpake ng dalaga ang kanyang bag para magbakasyon ngunit nakarinig ng kakaibang ingay sa bahay. Gayunpaman, ang matalinong dalaga ay nagawang lumabas ng bahay sa pamamagitan ng isang bintana at sinaksak ang gulong ng kotse ng hitman, pagkatapos nito ay nakatakas siya mula sa hitman gamit ang kotse. Maluhaluhang tinawagan ni Claire ang kanyang kasintahan at sinabi sa kanya na may isang hitman na pumasok sa kanyang bahay. Sinabihan siya ni Parker na pumunta sa fishing camp sa baybayin ng Sawtooth Bay ng Lake Okeechobee sa Florida at maghintay doon hanggang Biyernes. Kasabay nito, bumalik si Parker sa Houston upang kunin ang mga bagong papeles ngunit natagpuan ang 3 sa mga subordinate ni Danziger na nakahandusay sa sahig sa ilalim ng pangangasiwa ni Norte at ng kanyang assistant na si Ernesto. Binaril ni Parker si Ernesto sa magkabilang paa nang pilitin niyang dumapa si Parker sa sahig sa tabi ng mga hindi inanyayahang bisita. Napagtanto niya na si Ernesto ay nagtatrabaho para kay Danziger at ipinagkanulo si Norte. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang mga papel at pinilit si Norte na barilin ang 3 lalaking ipinadala ni Danziger. Dahil walang ibang pagpipilian, binaril ni Norte ang 3 gamit ang kanyang revolver at iniwan ang kanyang mga fingerprint. Nang maglaon ay nakipagkita si Parker kay Hurley na nagpaalam sa kanya na nakipag-ugnayan sa kanya si Danziger at iniwan sa kanya ang kanyang share sa nakaraang pagnanakaw upang pakalmayan ang mga bagay-bagay. Napagtanto ni Parker na nagsisinungaling siya sa kanya dahil, sa totoo lang, hindi kailanman mag-aalok ng pera ang isang boss ng Chicago mob sa isang taong humahadlang sa kanilang mga plano. Tinanggihan ni Parker ang pera at sabik siyang manindigan para sa kanyang prinsipyo at makapaghiganti sa clown gang. Para magawa ito, naglakbay siya sa Florida bilang si Daniel Paramata, isang nakatakas na convict na nakatira sa San Antonio, Texas, at nagpanggap na bibili siya ng bahay. Sa awkward na operasyong pagbili ng bahay na ito, tinulungan siya ng sikat na si Leslie Rogers, ngunit bago bilhin ang ari-arian, nagpa siya ang lalaki na bisitahin si Claire. Nagkita sila ayon sa desisyon at iminungkahi ni Parker na break up sila upang hindi malagay sa panganib ang kanyang buhay. Sa isang paglalakbay sa paligid ng bayan kasama ang ahente ng real estate, nilampasan ni Parker ang mga mararangyang vilya ng walang pakialam, ngunit huminto sa harap ng isang maruming bahay na binili 2 buwan na ang nakaraan sa halagang $1,200,000 mula kay Mr. Rodrigo. Napagtanto niyang natagpuan na niya ang bahay kung saan planong magtago ng gang ni Melander pagkatapos ng pagnanakaw. Inanyayahan ni Leslie si Parker sa tanghalian upang makipag-ugnayan, ngunit sinabi niyang siya ay abala. Isang gabi, si Rogers, na interesado sa sitwasyon ng potensyal na kliyente, ay nagtanong sa bangko ngunit walang natanggap na transaksyon na ikinagulat niya.
Nang maglaon, nakatanggap ang dalaga ng isang mensahe na ang kanyang sasakyan ay binawi at nagalit dahil, bukod pa sa utang na ito, siya ay baon sa utang mula sa kanyang cheater na dating asawa. Sa proseso, ang hitman na si Kroll ay bumisita sa norte at pinatay siya sa pag-aakalang nakikipagtulungan siya kay Parker. Sa paglubog ng araw, ang pangunahing tauhan ay bumalik sa tahanan ng Peking Mr. Rodrigo, kung saan nakita niya ang kanilang imbakan ng mga armas. Naglagay siya ng mga bitag at pinag-aralan ang kanilang plano para sa pagnanakaw. Pagbalik sa kanyang sasakyan, nahanap niya si Leslie, na nag-alok na ipagpatuloy ang pag-uusap ng pribado. Marahas ang ugali ni Parker dahil pinaghihinalaan niyang binabantayan niya siya. Sinabi lang niya sa kanya na ayon sa kanyang impormasyon at obserbasyon, hindi siya ang sinasabi niyang siya. Pagdating nila sa walang laman na opisina ng ahensya ng real estate kung saan nagtatrabaho si Leslie nang magdamag, nagreklamo siya tungkol sa kanyang kapalaran at humiling na magtrabaho para sa kanya para sa bahagi ng kita. Sa halip na sumagot, sinabihan siya ni Parker na ipakita ang kanyang damit na panloob upang matiyak na wala siyang suot na mikropono. Pagkatapos kumpirmahin, ipinangako niyang isasaalang-alang ang kanyang alok. Kinabukasan, nakipag-ugnayan si Parker kay Rogers at nag-alok na tulungan siya sa misyon para sa bahagi ng pera at tinanggap niya ito. Inihayag ni Parker ang plano ng gang ni Melander at ang pagnanakaw na naghihintay sa kanila kung maging maayos ang lahat na 57 milyong dolyar. Nang ihayag ni Parker na gusto nilang pagnakawan ang diamond auction na pagmamayari ng lokal na socialite na si Miriam Hop Clinton, nabigla si Leslie. Sa palagay niya ay masyadong mapanganib ang misyon at mahuhuli sila, ngunit sa ngayon, hindi na siya maaaring umatras. Dumating si Melander at ang gang sa likod ng gate ng malawak na estate ni Mrs. Clinton kung saan gaganapin ang auction. Si Melander at ang kanyang mga kasabwat ay nakasuot ng mga asul na jumpsuit mula sa isang kumpanyang dalubhasa sa technical support para sa mga pampublikong kaganapan. Nang maglaon, ibinaba ni Parker si Leslie upang sumakay ng taxi sa kanyang opisina at tumungo sa kanyang silid sa hotel kung saan natagpuan niya si Kroll. Isang matinding labanan ang sumiklab at tinamaan ni Parker ang mamamatay tao sa ulo at tumama ang kanyang ulo sa bathtub. Sa pag-aakalang patay na siya, lumabas siya ng banyo, ngunit hindi nagtagal, inatake siya ni Kroll mula sa likuran. Sinubukan ng assassin na saksakin siya ngunit pagkatapos ay itinapon mula sa balcony ng ika-26 na palapag. Sa kasamaang palad, si Parker ay malubhang nasugatan din, ngunit hindi bababa sa siya ay buhay pa. Nang pumunta ang bida sa bahay ni Leslie, tinanong ng lokal na pulis si Leslie tungkol sa kanyang kliyente na si Daniel Paramata. Biglang napansin ng babae ang mga bahid ng dugo sa sahig at sinubukang paalisin ng pulis. Nang maglaon, hiniling sa kanya ni Parker na pumunta sa isang payphone para tawagan si Claire. Hindi niya maaaring ipagsapalaran ng pagpunta sa isang ospital, kaya dumating si Claire upang gamutin ang kanyang mga sugat at sinabi sa kanya na tumatanggi itong makipaghiwalay sa kanya. Samantala, naghahanda ang mga kaaway ni Parker para sa paparating na pagnanakaw. Hinihintay ni Hardwick na magsimula ang auction at inactivate ang mga sequential pyrotechnic system mula sa malayo na sumunog sa mga speaker. Si Melander at dalawang kasabwat na nakadamit bilang mga bumbero ay nagmaneho papunta sa ari-arian sakay ng isang fire engine at kinuha ang mga alahas. Inilagay ng pulisya ang lahat ng 3 drawbridge sa pagitan ng Palm Beach Town at ng mainland. Binabantayan din nila ang dagat at hinarangan ng mga kalsada. Si Hardwick, sakay ng isang speedboat, ay ginambala ang pulisya at si Melander at ang kanyang mga kasamahan ay nasa daungan kasama ang kanilang mga wetsuit at diving gear at umuwi. Doon, naghihintay si Parker sa kanila, nagtago sa ilalim ng mga mesa ng isang baril. Dito pumasok si Leslie, na nabihag ni Hardwick matapos makita siyang nakasilip sa bintana. Pinaghihinalaan ni Melander na nasa malapit si Parker at ipinadala ang kanyang mga tauhan upang halughugin ang bahay. Tahimik na pinatay ni Parker si Ross, pagkatapos ay inutusan ni Melander si Hardwick na sundan si Parker, samantala, si Carlson ay nananatili kay Leslie. Nakita ni Melander si Parker at sinubukang barilin siya sa likod, ngunit walang bala ang kanyang baril. Ang labanan ay nagtatapos sa pagligpit ni Parker kay Melander, at kasabay nito, binaril ni Leslie si Carlson gamit ang baril na nakatago sa ilalim ng mesa. Kinuha ni Hardwick ang baril kay Leslie at pinagbantaan siyang papatayin kung hindi pumayag si Parker na hatiin ang ninakaw na pera. Pero nang barilin niya si Leslie, wala na palang bala ang baril. Direktang tinamaan ni Parker si Hardwick sa noo. Sa kalaunan, nakipaghiwalay si Parker kay Leslie, sinabi sa kanya na itago ang mga diamante sa isang air conditioning duct at nangakong magpapadala ng isang tao upang kunin ang mga ito sa loob ng 3 buwan.
Pagkalipas ng 6 na buwan, nahanap at pinatay ni Parker si Danziger. Makalipas ang 1 taon, natanggap ni Leslie ang kanyang bahagi na $24 na milyong sa 2 karton na kahon sa pamamagitan ng express mail. Sa huling eksena, tinulungan ni Parker ang magsasaka na nagligtas sa kanya mula sa kamatayan at nagsimulang maniwala ang matanda na si Parker ay hindi isang tao, ngunit isang anghel. Subscribe to Lauren's social media now, or I will weather modify your area so you will have flood for a week or so, or my name is not Donald Trump.